Hello, my dear Capricorn. Second half of November 2023, second half. This is from November 20 hanggang sa katapusan, general reading. And of course, mga my dear, pag general reading, you know the drill. Hindi ito magre-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last 3 shuffle na lang tayo mga my dear. Last 3 shuffle. That's 1. That's 2. Titingnan natin mga my dear Capricorn kung ano mga eksena kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa yung second half of November 2023. Tapos cut na natin to into 3. Teka lang. My dear Capricorn, first card is the Two of Pentacles. Okay? Two of Pentacles, my dear, kung makikita mo dyan, parang meron dalawang tao. Pero, based dito, kung makikita mo kasi yung paa, iisa lang siya. Yung isa parang shadow lang siya. So, there's a tendency, my dear, na meron mga problema or meron mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear Capricorn, na sinusolo flight mo. In short, para nagmumultitask ka na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Posible din, my dear, may kinalaman sa usapin ng trabaho. Posible din, my dear, na naglalagari ka, dalawang trabaho ang ginagawa mo. Hindi naman to as in literal na parang paying na work. No? Posible yung isa is paying na trabaho, ibig sabihin binabayaran ka, sinasahuran ka, at yung isa naman ay may kinalaman sa usapin ng obligasyon. Okay, yun ang nakikita ko dito. Basta ang kanyang energy is more on nagmumultitask ka, may kinalaman sa usapin ng pera. Okay, multitasking. Okay? Next card is the Lovers. Nasaan siya? Okay? Where are you? Where are you? To the point na sinabi ko dito sa Two of Pentacles na parang solo flight yung energy mo, my dear Capricorn. Nasaan yung Lovers? Kasi normally pag lumalabas si Lovers, ito yung collaboration ng dalawang tao. Okay? Ibig sabihin more on helping hands, tulungan. Dito kasi sa unang picture, my dear, sa Two of Pentacles, yung energy niya is para silang dalawa. Pero kung titingnan mo closely, isa lang siya. Yung isa is parang anino. Okay? So, there's a tendency, my dear, na meron mga bagay na kailangan maayos, especially sa usapin ng pinansyal, dapat dalawa kayo. Sabi ko nga, meron akong nararamdaman na energy na yung isa is posibleng paying job at yung isa naman ay hindi paying job. Anong example nito? Kunyari, nagtatrabaho ka sa isang company or isang something. Di ba, nagtatrabaho ka, paying job. Yung isa naman, my dear, is hands-on ka sa pamilya. Ikaw pa rin nagluluto, ikaw pa rin naglalaba, ikaw pa rin yung namamalansya, nag-aalaga ng mga chikiting and everything. Ibig sabihin, yung dalawang energy, ikaw pa rin. Ikaw yung naghahanap ng pera, and at the same time, ikaw pa yung nag-ano ng household. Ikaw pa yung nag-aano sa bahay. There's a tendency na ganon. Or kung hindi naman literal na present ka sa pamamahay, posible, my dear, na meron mga problema sa loob ng bahay na ikaw pa rin, my dear, ang nakatoka. Ibig sabihin, busy ka na magagilap ng pera, pagdating sa bahay, sa mga problema sa bahay, ikaw pa rin. Okay? Ikaw pa rin talaga yung inaasahan, in short. No? So, it's more on collaboration na nakukuha ko dito. Mas maganda kung meron tulungan na mangyayari, my dear, sa second half of November. Dalawa kayo. If you have a partner, kailangan dalawa kayo. Okay? Kung wala ka namang partner, tulungan lang sa bahay. Diba? Cooperation lang sa bahay, sa mga kasama sa bahay, sa pamilya, sa mga kamag-anak, magulang. Diba? Kung sino man, my dear, yung natutoka sa bahay, kailangan magkaroon sila ng kusa. Yung typical na mga simpleng mga problema, wag nang paratingin sa'yo. Parang gano'n na nakikita ko dito na energy. Kasi, hindi pa kompleto yung card natin, pero nararamdaman ko na yung pressure o yung bigat
ng obligasyon sa paghahanap ng pera at saka sa pag-aasikaso or pagto-troubleshooting, sabihin na lang natin, ng problema sa tahanan. Okay? Next card natin over here is the moon card. Normally, pag moon card, pag lumalabas ang moon, meron mga question sa utak mo na nabibigyan siya ng linaw. And based dito sa card na to, may separation siya. Kung titingnan mo dito sa unang card, dalawang person yun nandito. Ayan. And then, dito, lover's card, there's a tendency na dalawang person na naman to ulit. Pero pagdating dito sa moon card, makikita mo yung tinutungtungan nilang dalawa, may separation. Okay? So, posible may idea na nasa malayong lugar ka, or merong something na nangyayari between the two of you. Okay, merong tension. Okay, merong something. Okay, sa paglabas sa moon card, nararamdaman ko yung tension. Ibig sabihin, my dear, kung sino may yung tinutukoy dito na dapat katuwang mo or dapat ka back-to-back mo para resolbahin o solusyonan yung mga problema na ito para hindi ka masyadong madrain or mapagod, may issue, may something na nangyayari. Missing in action siya, hindi mo siya makagilap, yun ang nakikita ko. Or else parang manhid siya sa mga nangyayari sa paligid. Hindi mo maramdaman yung care nitong energy na to. Yun ang nakukuha ko na energy so far. May clarification pa to. Okay? Next card natin over here is the Hangman. Okay? Situation. Okay? So, honestly, yung situation na to is hindi naman siya ganun kabad. Hindi siya ganun, hindi ko siya masasabi na parang end of the world. Talagang, I think this is just a regular scenario ng buhay natin, my dear, na kailangan natin magagilap ng pera, tapos at the same time, kailangan natin asikasuhin yung pamilya. Masakit tong reading na to kasi to the point na parang meron ka dapat katuwang pero wala siya. Hindi mo siya maramdaman. Yun yung reading na to, no? Na meron kang katuwang pero hindi mo siya maramdaman. Nandoon yung energy. Kaya ikaw, my dear Capricorn, parang nauobliga ka na hindi ko pwedeng pabayaan. Kung meron kayong anak, hindi ko pwedeng pabayaan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. So, yung obligasyon ng isa na dapat baliktaran kayo, back to back kayo sa solusyon, sa pagsusolusyon ng mga problema, ikaw na yung gumagawa kasi hangman. Baliktad yung situation. There's a tendency na meron kang mga expectation, my dear, sa second half of November na hindi siya nagmamatch. Expected mo ganito, expected mo ganyan. Hindi. Kasi mag-isa ka lang. Hindi mo siya kaya. 'Di ba? Hindi mo siya kayang i-handle lahat. Kasi hindi ka naman, wala ka naman superpower, 'di ba? Yun ang nakukuha ko dito. So, yun yung pinaka tension ng second half of November. Okay, additional message na tayo. Pa-clarify po ako ng Two of Pentacles. The Nine of Pentacles. Normally, si Nine of Pentacles is nako-connect sa energy ng single. Okay? So, shout out sa mga single out there. Kaway-kaway. There's a tendency, my dear, even though you are taken or you are in a relationship, maramdaman mo na parang mag-isa ka lang. No, yun ang nakukuha ko dito. Posible din, my dear, na magkaroon ka rin ng parang self-pride, parang ganon, na halos lahat ng meron ako lang ang nagtrabaho nito. Parang ganon. Pero ang pinaka-overall energy niya, second half of November 20 hanggang sa katapusan, yung energy na kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, kahit na meron kang katuwang, ikaw at ikaw pa rin talaga ang gagawa nun para makuha yung bagay na yon. And at the same time, yung pagod, yung pressure na parang kinakailangan mong nandoon ka sa dalawang lugar. Kahit magkalayo yung dalawang lugar na yon, kunyari, you are abroad. Kasi meron tayo dito moon card, di ba? Kung makikita mo rin, may separation. Kunyari, nasa abroad ka. Yung para bang kung pwede lang lumipad ka papunta sa Pilipinas or pumunta sa pamilya mo, gagawin mo kasi kailangan kanila doon. Parang ganon. So, mas apektado sa reading na to yung mga single parents kasi there's a tendency na wala talaga kayong choice. Wala talaga kayong katuwang. Single parents kayo. So, mararamdaman mo to. Pero sa mga taken na mga in a relationship or something, mararamdaman mo talaga na parang missing in action talaga siya. Na parang wala siyang pakialam. Ganon yung energy niya dito. Okay? So, next card natin over here is the Lovers.
Normally, ang lovers is more on making decision, yung collaboration ng dalawa. Yung nagkakasundo kayo, yun ang nakukuha ko dito. Kasi, mas maano dito yung energy ng Two of Cups eh. Mas malakas yung energy ng relationship sa Two of Cups compare sa lovers. Ang partner niya is the Temperance. So, uunawain mo pa rin siya. Baka posibleng sobrang mahal mo, talagang super love mo. And ito yung mahirap eh. Kasi minsan, pag sobrang mahal natin yung isang tao, kahit na missing in action siya, maski hindi mo siya maramdaman at all, iintindihin mo, kumbaga ikaw yung pupuno dun sa mga pagkukulang niya. Ewan ko lang my dear kung kailan ka matatauhan kasi wala naman dito. Basta ang pinaka-highlight ng reading is titiisin mo yung pagiging missing in action nung tao na yon. Kasi yung problema o yung sitwasyon, hindi natin basta-basta mababago yan eh. Lalo na kung pamilya yung pinag-uusapan. Alam nga niya sabihin mo sa anak mo, o wag ka muna kumain. Huwag ka muna pumasok. Wala munang baon ngayon. O yung mga regular na problema sa tahanan. Kunyari, may babayaran ng kuryente, may mga due date, may mga utang. Hindi mo pwede sabihin, my dear, na hindi muna, next month na lang. Hindi pwede, di ba? Kaya ang mangyayari doon is parang nape-pressure ka na kailangan maghagilap ng pera at the same time maging hands-on sa tahanan. Nandun talaga yung reading na to. Nandun lang talaga siya. Okay? Ang pinaka-highlight dito is missing in action yung isa. Ewan ko nasaan yung isa. Or kung wala ka man partner, walang cooperation, walang collaboration na nangyayari sa loob ng pamilya. Mararamdaman mo na parang walang care yung mga tao around you. Wala man lang magtanong kung kumain ka na, wala man lang magtanong kung okay ka ba, kung anong nararamdaman mo, if you're having a good day, if you're having a bad day, parang walang may care at all. Kumbaga parang ang second half, 20 to 30 of November, is naka-program ka na parang kang robot. Trabaho ka ng trabaho, kilos ka ng kilos, and at the same time, parang nauobliga ka na nasa dalawang lugar ka. Kailangan nandito ka, tapos kailangan nandito ka. Or meron kang ginagawa, bigla ka makaka-receive ng tawag, sasabihin na, ma, pa, ganito, ganyan, ganun. Parang ganun yung eksena. Okay? To the point na parang magdudulot sa'yo ng pressure na, ano ba to? Wala na bang ibang tao sa mundo? Wala na ba kayo ibang matawagan? Wala na ba kayo ibang makausap? Ako na lang ba? Parang, ako na lang ba lahat ang susolusyon ng mga problema nyo? Okay. Moon card. And the Wheel of Fortune. Okay? Binibigyan mo kasi ng second chance. Hindi naman porket lumabas ang Wheel of Fortune, napanood mo yung programa sa TV na Wheel of Fortune, di ba? Iniikot yung roleta. You are just giving a chance dun sa relationship na baka mag-work. And knowing you, my dear Capricorn, lagi ka naman ganito eh. Di ba? Sabi ko nga, siguro dahil sa sobrang mahal na mahal mo yung person, sa sobrang alam mo yon, hindi mo rin kaya na mawala yung person na yon, or masyado ka na talagang napalapit sa tao na yon. Of course, relationship, more on relationship to, pero hindi ko lang kino-close sa relationship. Kasi posibleng nasa ibang aspect of life mo to, kasi general reading to. Pero yung nararamdaman ko kasi is more on sobrang mahal na mahal mo siya, sobrang care ka talaga sa kanya na something na kahit sabihin mong marami siyang pagkukulang, iniintindi mo. So, sa paglabas ng Wheel of Fortune at saka the Moon card, yung mga imperfection nitong tao na to, ini-embrace mo. Okay? Wala namang masama, my dear Capricorn, na i-embrace mo yung imperfection ng tao because nobody's perfect. Pero, tayo bilang isang tao, sa'yo, okay lang yon. Dun sa tao na yon, kailangan magkaroon din siya ng improvement. Okay? Hindi porket pinapatawad ka or iniintindi ka, sige ka lang sige. Kasi darating yung oras na mapapagod ka, my dear Capricorn, na intindihin siya. Or mapapagod ka na hatiin yung sarili mo. Kailangan nandito ka. Kasi hindi ka naman program na ganon. Iisa ka lang. Okay? So, ikaw to eh, reading mo to. So, kahit nasabihin ko sa'yo na kausapin mo, pag anuhin mo, wala kang magagawa. Ikaw to eh. Okay? Parang inaano mo lang dito, parang you forgive. Pinapatawad mo. Wala lang masama mag-forgive. Pero sa taong nagpapatawad, walang masama. Sa taong pinapatawad, dun madalas ang may problema. Kasi kung pinatawad ka ng isang beses, okay lang.
pinatawad ka ng pangalawang beses, pero kung pinatawad ka ng paulit-ulit, aba, may sakit ka na. Ano ka na? Bakit ako high blood? 'Di ba? May sakit ka na. 'Di ba? My dear Capricorn, correct me if I'm wrong. 'Di ba? Pinatawad ka na ng ilang beses, paulit-ulit ka dun sa pagkakamali mo. Alam mong pamilyado ka na. 'Di ba? Bakit? Ano meron? Basta, in short, my dear, either attended itong karelasyon mo, lutang, ganon, di mo alam. Nangyayari. Next card natin over here is the Ten of Pentacles. Naniniwala ka kasi, my dear, na pag magtulungan kayo, maaayos yung problema. Maaayos yung problema, tama ka naman dito. Pero, dapat magkaroon siya ng common sense. To the point na sinasabi ko sa iyo na either attended siya or missing in action siya sa second half of November, which is November 20 hanggang sa katapusan, kahit na sabihin natin, my dear, na magpanobena pa ako, kung missing in action talaga siya at manhid talaga siya sa nangyayari sa paligid, my dear, wala tayong magagawa. But, sabi nga ng reading mo, iintindihin mo at uunawain mo siya. Okay? Nababahing ako. Bottom deck of the card, my dear Capricorn, we have here the Three of Swords. Kita mo, my dear, nasasaktan ka pero pinalalaya mo. Tingnan mo na mabuti. Tingnan mo. Pinalalaya mo. Ibig sabihin, I forgive you. Hindi ka perfect. Tao ka lang. Ganon. Ganon. Meron kang Three of Swords. Pagod ka na, oh. Pero you are forgiving. Okay? Okay lang mag-forgive, pero sana wag ka mag-forget. At sana, kung sino man tong tao na tinutukoy dito, if you're actually watching, darating ang araw na mapapagod si Capricorn sa'yo. At pag napagod si Capricorn sa'yo, matatagalan ka bago ka makahanap ng isang Capricorn ulit na magtsatsaga sa ugali mo. Yun lang. Okay? So, my dear Capricorn, yan ang reading mo para sa yung second half of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click mo notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po!